Si May Carey ay nanirahan sa Omar, Delaware, kasama ang kanyang asawang si James Asher, at ang kanilang 3 anak na lalaki, sina Howard, James, at Lawrence. Ang pamilya ay nagkaroon ng magandang buhay noong panahong iyon dahil sa trabaho ni James bilang isang mandaragat na nagdadala ng magandang pera. Gayunpaman, namatay si James sa pulmonya noong 1918, na naging napakalaking problema noon kay May dahil siya na ang tutustos sa pamilya. Si Robert Hitchens naman ay isang matagumpay na otomekaniko at isang magsasaka at kilala sa kanyang kasaganaan, isang katotohanang hindi kinaya ng kanyang kapatid na si May. Noong 1911, ang patriarch ng pamilya Hitchens, ay namatay at iniwan ang bahay kay Robert Hitchens. Ang kapatid ni Robert na si May ay tinutulan ng pamana kay Robert, dahil nagpapalaki siya ng pamilya, may 3 siyang anak, naghihirap siyang maglagay ng pagkain sa mesa para sa kanya at sa kanyang mga anak at si Robert naman ay sagana na at dapat magbahagi ito ng mana. Sina Robert at May ay naglabanan tungkol sa mana at sa kalaunan, nasa isip ni May na gagawin niya ang lahat para maangkin ang mana na sa isip niya ay nararapat sa kanya. Noong ika-9 ng Nobyembre taong 1927, dahil ilang araw na hindi nakikita ni Howard ang tiyuhin, nagpunta siya sa bahay nito. Natagpuan ni Howard ang kanyang tiyuhin na si Robert, na patay sa kanyang tahanan. Ang 55 taong gulang ay namatay dahil sa blunt force trauma at isang tama ng baril. Tila isang pagnanakaw ang dahilan. Gayunpaman, hindi matukoy ng mga awtoridad kung sino ang gumawa ng krimen. Hindi ito nalutas ng ilang taon at nakatanggap si May ng insurance money na $2,000 at ang bahay ng pamilya ay napasa kanya. Noong Disyembre taong 1934, inaresto si Lawrence dahil nasangkot siya sa pagnanakaw. Dito natanong siya ng pulisya tungkol sa pagpatay na nangyari noon sa tiyuhin na si Robert at mayroon si Lawrence na nakakagulat na sinabi. Sinabi ni Lawrence sa mga awtoridad na ang kanyang ina at 2 kapatid na lalaki ay sangkot dito dahil narinig niya ang mga pag-uusap nila. Sinabi niya na nangako si May ang kanyang ina sa 2 niyang kapatid ng bagong sasakyan kung tutulungan nila siyang patayin si Robert. Si Lawrence, na 14 na noong panahon ng pagpatay, ay nagsabi na noong ika-7 ng Nobyembre taong 1927, hiniling sa kanya ni May na tingnan kung ang kanyang tiyuhin ay nasa kanyang karaniwang tambayan. Sinabi ni Lawrence sa kanyang ina na naroon siya at ang ina niya at kanyang 2 kapatid na lalaki ay pumunta sa bahay ni Robert. Kinumpirma naman ito ni James sa kwento niya. Naghintay sila habang si Robert ay umuwi, at unang sumalakay si Howard gamit ang isang palo bago pinalo ni May ang kanyang kapatid gamit ang isang sledgehammer. Pagkatapos, binaril ni Howard si Robert dahil tinakot siya ng ina niya na paggagawa niya kay James ang pagbaril kung hindi niya ito gagawin. Pagkatapos ay binuhusan ni May si Robert ng whiskey. Si May Carey at ang kanyang mga anak ay inaresto kaagad, ngunit inangkin ng ina ang buong responsibilidad sa krimen, na sinasabing pinilit niya ang kanyang mga anak na lalaki na lumahok sa pagpatay. Gayunpaman, pagkatapos ng paglilitis noong Abril taong 1935, sina May at Howard ay hinatulan ng first-degree murder, na may death sentence, habang si James ay nahatulan ng second-degree na pagpatay. Hinatulan siya ng habang buhay na sentensya. Sa mga panahon ng paglilitis at sa panahon na isasagawa ang sentensya, sina Howard at May ay bumaling sa relihiyon at binasa ang kanilang mga Biblia, pabalat hanggang pabalat. Ang huli nilang pagkain ay cake at ice cream. Noong umaga ng ika-7 ng Hunyo taong 1935, binitay ang 55 anyos na si May. She said before being hanging, "My way is clear. Wala akong ibang masabi." Hindi nagtagal ay binitay si Howard at ang huli niyang mga sinabi ay, "What I did was against my will. I feel sure anyone in my place would have done the same thing. I hope to see my little ones on the other side." Si James naman ay nabuhay lamang ng 9 na taon pagkatapos mabitay ang ina at kapatid, namatay siya sa bilangguan sa edad na 34.